Hello! Welcome back to my channel. Thank you so much for watching again. And ngayon po, we'll talk about kung paano po yung accommodation or paano po yung bahay or setup ng mga kababayan natin dito sa UAE. I'm sure not only here in UAE but all over the world ganito po yung mga pangyayari kasi nga po consider natin yung living cost of living, especially kapag nasa abroad po kayo. Ngayon, marami pong gustong mag-abroad para makapagpatayo ng bahay kasi nga po, alam mo yun, kasi sa Pilipinas bagyuhin. So, alam mo yun, nagpatayo ka ng bahay ngayon after maybe 5 to 10 years, hindi mo alam kung ano mangyayari sa bahay mo. Kasi nga po, every year, paiba-iba yung bagyo. Kung hindi sa Luzon, next year sa Visayas, next month, sa Mindanao, gano'n po yung sitwasyon sa atin. So ngayon, before po ako nagpunta ng UAE, ang nangyari, super laki po ng bahay namin kasi yung ate ko po, nandito na siya, nauna na, kumbaga nagpagawa po siya ng bahay sa amin, and then super laki po talaga ng bahay namin kasi marami po kami magkakapatid. Ngayon, nung nagpunta ako dito sa UAE, yung kapatid ko nakatira sa buong flat. Flat means buong apartment. Okay, doon po siya nakatira. And then, may isa pa po akong kapatid na hindi tumira sa bahay. Ngayon, sabi ko sa ate ko, pupuntahan ko yung kapatid kong sa ibang bahay nga po. Alam mo yun, laking gulat ko pagdating ko dito. Sabi ko, ano tong bahay nyo? Kasi ano po siya yung partition, yung parang amakan ba? Kung sa Bisaya, I'm not sure kung ano yun sa Tagalog, I'm not sure kung amakan din. Parang mas naka-divided po yung mga rooms. Kasi yung bahay dito, apartments. So, depende kung ilang bedrooms. Bedrooms means ilan po yung room sa isang flat. Parang nagkukumpul-kumpulan yung mga tao. And then, super crowded. Mixed nationalities. May Egyptian, may Nepal, may Bangladesh, may Filipino, may African. As in, ngayon, sabi ko, hala, ganito pala yung nangyayari dito na, kasi syempre ako, lumaki ako na, alam mo, may sariling bahay. So, nakalakihan ko na may sariling space, may sariling backyard. Dito wala po kasi pag baba mo po it's either kalsada, okay, or it's either yung plain na sand. Kasi po walang soil dito, sand ang meron, desierto po dito. So ngayon, pagkapasok ko dun sa bahay niya, naka-partition siya. And then naisip ko, hala, yung kapatid ko na nagpapaaral sa akin, ganito pala yung tinutulugan. Though wala namang ano doon, mali. Pero hindi ko lang lubos akalain ba na ganito pala yung space na tinitirahan na, as in na pagpasok mo, parang yung bed lang talaga yung kakasya, tapos may konting space para gumalaw ka ng ganon. And then may mga cabinet pa siya na para sa mga bagay-bagay na meron siya. And then din ko na-realize na ganito pala kahirap dito sa abroad, na hindi alam ng lahat na ganito yung sitwasyon ng mga kababayan natin dito. Sa taas, iba yung nakatira. Kasi po, yun yung tinatawag na bed space or partition. Sa taas, iba ang nakatira. Sa baba, iba din ang nakatira. Ang mahirap po doon, kapag humihilik yung ka-bed space nyo, bed spacer, is bed space yung ka-flatmate mo or yung ka-roommate mo, pag humihilik pa, paano po yun? It's really challenging. And then, yung iba naman po, it's normal here kapag baguhan kayo, magsa-start po talaga kayo from scratch or from zero. Kasi nga po, syempre, i-consider mo kung magkano yung kinikita mo, magkano yung pinapadala mo sa Pilipinas, tapos minsan hindi ka pa nila kinukumusta. Minsan, kung kinukumusta ka lang kapag may kailangan sila, yung parang ganun yung realidad ba, na nung nag-abroad ako, doon ko nakita na grabe pala yung paghihirap or grabe pala yung mga sakripisyo ng mga kapatid, ng nanay, ng tatay, ng pinsan natin na nasa ibang bansa. Parang kung makikita natin siya sa social media, syempre magpo-post sila ng nakalabas, kumakain. Kasi syempre, sino ba namang ayaw mag-post ng mga achievements or yung mga pleasure na i-experience ng tao, di ba po? Hindi naman, parang iilan lang ata yung mga tao na nagpo-post kung naghihirap sila, yung ganung ano ba. And then, depende po yun sa depende po yun sa capacity or kapasidad ng tao or yung mga kababayan natin. Yung iba naman po, naka-rooms. So, ibig sabihin sa naka-rooms is occupied nila lahat ng buong rooms. Nandun yung bed, nandun yung cabinet, nandun yung shoes, nandun yung ref, doon na din sila kakain. So, yung room na siguro mga
I'm not good at measurements. And then yung iba naman po nakakapag-afford sila ng kumuha ng buong flat. Buong flat is pwedeng studio. Ayan, papakita ko po sa inyo kung ano yung hitsura ng studio. And then may iba naman pong kayang kumuha ng flat na 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom. Again, depende po yon sa kapasidad ng mga kababayan natin. But I'm showing you the reality for all or most of the kababayans kung ano po yung tinitirahan nila dito sa UAE. So, tunay nga po na it's sacrificial kapag nag-abroad po kayo or yung pinsan nyo pong nasa abroad, hindi po basta-basta yung buhay dito. Especially sa UAE, malayo po sa Pilipinas. Kung ako, uwi ako ng Pilipinas, kailangan mo mag-travel nasa eroplano po kayo ng 9 hours. 9 hours po, hindi pa po kasama yung 3 hours in advance na kailangan mong pumunta ng airport 3 hours in advance. And then, marami po talagang struggle dito. Isa yung mga struggle dito is yung tirahan. So, hindi to po sa UAE, ang pinakamahal po na expenses, cost of living here is yung pabahay. Ayun po. Ayan po, bigyan ko po kayo ng idea kung ano yung itsura ng conditions na tinitirahan ng ibang mga kababayan natin. So, ayun, kung may mga pamilya man kayo na nasa ibang bansa, don't forget to ask them or tell them how you love them so much, or kahit simple hi, kumusta. Pero wag niyo na magdugtungan na hi, kumusta, pwede pa utang. Kasi nga po, alam mo yun, hindi po natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng ating kapamilya, ng nanay at tatay natin. So, make it sure na hindi lang po kayo magme-message para manghingi ng allowance at magpapadala si nanay at si tatay. At hindi po natin alam kung ano ang tunay na kalagayan nila. And then, isa pa po yung pag uwi nila ng trabaho, wala pa pong pagkain, walang anything. So, syempre, sila pang nagtrabaho, sila pa ang mag-prepare, sila kung magkakasakit, sila lahat. Though dito naman kung magkasakit or ma-hospital ka, wala ka namang iisipin na bill or wala ka namang iisipin na walang mag-aalaga sa'yo. Kasi lahat dito, full-time yung mga nurses, may pagkain, lahat-lahat wala ka nang iisipin kapag ka nagkasakit. Pero syempre, kahit pa ganun yung service na binibigay dito, sino naman gusto na magkasakit? Alam mo yun? So, ayun lang, and I hope that you will be good to your mother, to your father, to your cousins, relatives na nandito sa abroad. So, see you again! Bye!